Nagsimula na silang maglakad patungo sa kaliwang bahagi noong bangin na kanilang kinaroroonan, habang nauuna si Carlo sa paglalakad at nakasunod naman sa kanya si Brittany. Noong naroon na sila sa bahaging may ilang puno, ay nagsalita si Brittany. "Ano mahal, kaya ba?" Sabi naman ni Carlo. "Ano bang klaseng tanong yan, mahal? Mukhang alam mo naman ang sagot, di ba? Baka nga 5 talon lang natin ay nasa baba na tayo." "Oo, alam ko. Pero ang point ko ay kung kakayanin nila ang pagbaba." "Ah, yun ba? May naisip na akong paraan dyan. Hindi tayo tatalon pa ibaba. Bababa tayo sa pamamagitan ng normal na kakayahan ng isang tao para masundan nila ang dadaanan natin. Siguradong safe yung ruta natin kung hindi tayo madidisgrasya. At biglang may bumitaw dyan sa mga baging o bato na tatapakan natin pa ibaba. At kung sakali mong may bumigay talaga, edi tatalunin na lang natin pa ibaba. Saka sila hanap ng ibang mas ligtas na ruta." Muling nagsalita si Brittany. "Ano kaya kung magpaiwan ka muna sa itaas? Di ba may lubid naman tayo? E di ikaw na ang magbantay noon rito para may makakapitan sila ng lubid pa ibaba. At kapag nakababa na lahat, ay saka mo na alisin ang pagkakatali ng lubid rito. At ikaw na bahala kung tatalon ka ng diretso pa ibaba o babagtasin mo ang trail na daraanan namin." "Oo nga, mas maganda yung ideya mo. Para rin masigurong walang kalaban ang maaring makaatake sa kanila rito sa itaas. Tapos tayo nasa ibaba na." Noong makarating na rin sina Magnus sa harapan ni na Carlo, ay sabi noon, "Ano, may naisip na ba kayong paraan sa pagbaba? Mukhang kanina pa kayo nagtatalo dyan eh." Si Carlo naman ang nagsalita. "Ganito ang gagawin natin para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mauna si Brittany sa pagbaba para masubukan kung gaano katibay ang mga daraan ng bato at mga baging. Hindi ba basta-bastang guguho pa ibaba? Pero maglalagay tayo ng lubid mula rito pa ibaba para may makapitan kayo. Ako naman magpapaiwan rito sa itaas para may magbabantay sa mga huling bababa. Kapag nakababa na kayong tatlo, ay saka ko naaalisin ang pagkakatali ng lubid sa puno. Saka ako tatalon-talon pa ibaba. Siguro mga 5 talon ko lang yan ay nasa ibaba na ako." Sabi naman ni Magnus. "Salamat, Carlo, ha. Baka rin mag-isip ng paraan, no? Maging safe lang ang lahat." "Ano ka ba? Hindi naman ako nag-isip noon. Si Brittany. Eh di salamat pa rin sa inyong dalawa. Dahil kung wala kayo, ay mas magiging mahirap ang paglalakbay namin. At least kahit papaano, gumagana lahat ng kakayahan nyo bilang aswang. Kaya malaking pakinabang talaga kayo rito." "Oo na, dami pang speech eh. Saka na yung unli speech mo kapag nakauwi na tayo sa mundo natin. Pero habang narito pa tayo, ay wala mo nang pasasalamat. Hindi pa natin alam ang mga mangyayari mamaya o bukas. Sige na mahal, mauna ka na. Ito ang dulo ng lubid oh. Lapit ka rito. Tali na natin sa bewang mo para hindi mo na kailangan hawakan pa ibaba at magamit mo ang 2 mong kamay sa paghawak." "Okay," sagot ni Brittany at agad namang itinaas ang mga braso para maitali ni Carlo ang lubid sa kanyang bewang. Noong ayos na, ay itinawid muna iyon ni Carlo sa isang puno tapos ibinigay kay Magnus. "Oh, ikaw na ang humawak. Doon ako sa kabila titingin para malaman kung wala bang sorpresa sa ibaba na naghihintay kay Brittany." "Okay, sige," sagot ni Magnus at dahan-dahan lang ang pagluwag ng lubid. Pero nagulat siya noong umatras si Brittany at bumuelo pa paatras. "Magnus, luwagan mo yan ng mga 20 meters. Tatalon muna ako para mas mabilis." Agad naman iyong niluwagan ni Magnus. Saka naman mabilis na tumalon si Brittany. Sabi naman ni Oliver, "Sana all kaya mag-acrobatic jump, no?" Sinagot naman siya ni Maris, "So, gusto mo rin maging aswang?" "Hindi naman sa pagiging aswang ang ibig kong sabihin. Kahit naman hindi aswang ay kakayanin tumalon ng ganyan."
Pero malabo yan sa akin dahil takot ako sa mga ganyang bangin. Napangiti na lang si Maris at sinilip ang kinabagsakan ni Brittany. Sumigaw naman si Brittany sa ibaba. Luwagan mo lang, Magnus. Ayos lang ako. Oo, sige. Sagot pa ni Magnus at patuloy lang sa pagluwag ng lubid. Makalipas ang ilang minuto ay nakababa na si Brittany sa kabatuhan sa may gilid ng lawa na umuusok. Okay na, bumaba na kayo. Matibay naman ang mga bato at mga ugat na pwedeng makapitan. Wika ni Brittany. Kaya agad nang pumwesto si Maris at ikinabit ang body climbing gear sa kanyang baywang. Saka ikinabit ang clip sa lubid. Pagkatapos makababa ni Maris ay sumunod si Oliver. Saka nagpahuli si Magnus. Carlo, kita-kit sa baba ha. Ito naman, akala mo naman pagkalayo-layo ng distansya natin sa isa't isa. 5 talon ko nga lang, nasa ibaba na ako. Hihintayin ko lang na makababa ka at tatalon na rin ako agad. Sabi naman ni Magnus. Uy, huwag mo kalimutan ang lubid ha. Maraming beses pa natin yan gagamitin. Oo na, ako na ang bahala rito. Wika ni Carlo na nakukulitan na sa mga habili ni Magnus. Tila kasi ayaw iwanan ni Magnus si Carlo dahil bigla siyang kinabahan nang hindi niya maintindihan ang dahilan. Uy, Magnus, ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo bang ihagis na lang kita pa ibaba para makababa ka na kaagad? May phobia ka ba sa height? Wala naman, pero hindi ko alam. Dinadaga ako ngayon eh. Kinakabahan talaga ako. Ano ka ba? Maliban sa matibay naman ang mga ugat at bato pa ibaba, may lubid ka pa. Kahit bata ay hindi manganganib sa pagbaba kung ganyan naman ang tali. Oo, alam ko. Ano pa hinihintay mo? Baba na. Oo na, ito na, bababa na. Napipilitan pang wika ni Magnus at nagsimula ng gumapang paibaba ng paatras. Habang nakakapit sa lubid at nagrarapel. Habang nakatanaw si Carlo kay Magnus na paibaba, ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila yumakap sa kanya. Parang kakaibang kilabot iyon sa pakiramdam na ipinagtaka niya. Dahil sa kanyang pagiging aswang, ay hindi siya basta natatakot o kinikilabutan. Dahil siya na nga ang aswang at halimaw na dapat katakutan. Pero iba ang pakiramdam niya noong mga pagkakataong iyon. Inisip niya na lang na maaaring negatibong aura lang iyon ng lugar. Ano? Ayos na? Sigaw ni Carlo. Sabi naman ni Magnus, 20 meters na lang. Okay, sige, take your time. Dahan-dahan lang para walang disgrasya. Sagot ni Carlo. Ilang saglit pa ay narinig niyang sumigaw na si Magnus sa ibaba. Ayos na, Carlo. Kalasin mo na ang lubid dyan para mahila na sa ibaba. Okay. Sigaw ni Carlo. Kahit papaano ay magkakarinig ka naman dahil umiiko ang boses nila roon. Inalas na nga ni Carlo ang lubid mula sa unahang kahoy, saka lumapit na sa gilid at inihagis iyon pa ibaba. Matapos na lang maihagis ang lubid, ay nakarinig siya ng kaluskos sa kanyang likuran, kaya agad siyang napalingon. Pero laking gulat niya noong makita ang isang nilalang o tao na nasa 6 na talampakan ang tangkad, pero walang makikitang kahit anong balat rito dahil nakasuot iyon ng damit ng isang kabalyero o knight na purong itim. Nakakover ang buong braso at ang kamay naman ay nakasuot ng itim na gloves. Tapos walang mukha. Nakasuot iyon ng maskarang bakal sa buong ulo hanggang liig. Kaya hindi talaga makikita kung tao ba ang nasa loob noon o kung anong nilalang. Ang pinaka-helmet noon ay kulay itim din na bakal na may sungay at mga tinik. May kapa rin iyon na kulay itim at may hawak na mahabang espada.
Mabilis noong nahuli ang liig ni Carlo at sinakal ng mahigpit. Hindi malaman ni Carlo kung bakit kinapitan siya ng tila 100,000% ng kilabot sa nilalang na iyon. Takot siya na tila isang bata na walang kalaban-laban sa kaharap na halimaw. Imbis na magpalit ng anyo ng aswang, ay naiyak na lang si Carlo at hindi makapagsalita. Nakahawak lang siya sa kamay noong nilalang na nakasakal sa kanya, pero wala siyang laban sa lakas noon. Marahil dahil sa lakas na pangtao lang ang gamit niya noong mga oras na iyon, hindi pa siya nakakapagpalit ng anyo bilang aswang. Lumipas ang ilan pang mga segundo at unti-unti nang lumalabo ang paningin ni Carlo dahil sa kakapusan ng hininga. Hanggang sa unti-unti na rin siyang nawawalan ng malay at bumagsak na lang paibaba ang mga kamay niya. Doon na siya inihagis paibaba noong nilalang. May kaunti pa siyang imahe na nakikita habang nasa ere siya at papabagsak. Narinig niyang sumigaw si Brittany at sinasabing magpalit siya ng posisyon dahil kung hindi, babagsak siyang nakapatihaya sa mga bato sa ibaba. Pero tuluyan na siyang nag-blackout at wala ng kamalayan sa mga nangyayari sa paligid. Samantala, sa bahagi naman ni Magnus, matapos ihagis ni Carlo ang lubid ay nagtataka sila dahil bakit hindi pa iyon bumababa. Kaya sumigaw si Magnus, "Uy, Carlo! Bakit hindi ka pa bumababa dyan ha? Huwag mo sabihin nagbawas ka pa. Kaya ka pala nagpahuli no, dahil gusto mong maghasik ng lagim dyan sa itaas. Tabunan mo yan ha?" Pagbibiro pa ni Magnus, naabala sa pagsisilop ng lubid. At noong mapatingin siya sa itaas, ay nagulat siya noong makitang nasa ere na si Carlo na tila lantang gulay na bumabagsak ng nakapatihaya. Sabi agad ni Magnus, "Brittany, normal ba yan?" Agad namang napatingin si Brittany sa itaas at agad kinabahan. Kaya sumigaw na iyon, "Carlo, magpalit ka ng posisyon! Sa bato ka babagsak kapag hindi ka dumapa!" Pero pansin nilang lahat na parang nagpapatihulog lang ang itsura ni Carlo. Kaya kinabahan na si Brittany. Agad noong ibinaba ang kanyang bag, pati ang iba pang mga bitbit at nagpalit ng anyo sa ikatlong antas ng pagkaaswang na ikinagulat nila Magnus dahil naging napakalaki ni Brittany. Naging mahigit 6 na talampakan ang tangkad noon at halos dumoble rin ang haba ng mga braso. Napakabilis ng proseso ng pagpapalit noon. Sabay tumakbo ng mabilis at tumalon sa isang may kalakihang bato. At mula roon, doon siya kumuha ng buwelo at tumalon ng mataas para salubungin sa ere si Carlo. Noong makuha na si Carlo, ay diretso silang bumalandra sa isang puno na marami ang dahon. Kaya nabawasan ang impact ng pagkakabagsak. Alalang-alala ang dilag noong maramdaman na tila napakalamig ng balat ni Carlo. Noong ilapag niya iyon sa lupa ay putlang-putla ang mukha nito at nag-violet na nga ang labi. Patakbo naman na lumapit sina Magnus, Maris at Oliver. "Anong nangyari?" tanong ni Maris. Naiiyak naman na sumagot si Brittany. "Hindi ko alam. Wala na siyang malay noong saluhin ko siya. Mabuti nga't sinalo ko. Dahil kung hindi, siguradong durug-durug siya. Hindi siya nakaanyong aswang noong mahulog siya." Sabi naman ni Magnus, "Nahulog o may naglaglag sa kanya pa ibaba?" Mabilis umatras sina Oliver at Maris para masilip ang itaas, pero wala silang nakitang kakaiba roon. "Walang aswang o tao sa itaas," wika pa ni Oliver. Sabi naman ni Magnus, "May nakaengkwentro siya sa itaas. Tingnan niyo ang liig niya. May itim na marka ng sakal." Sabi naman ni Brittany, "Napaka-imposible nito. Paano hindi siya lumaban? O kahit magpalit man lang ng anyo? Parang hindi siya nakapanlaban eh. Pero bakit? Kung sinasakal siya ng kalaban, ay may pagkakataon pa siya para magpalit siya ng anyo.
Kahit ang mga braso niya na lang. Pero hindi niya nagawa. Sabi naman ni Maris, masasagot lang lahat ng tanong natin kapag nagkamalay na siya. Kaso, iyon naman ang pinakamahirap na problema natin ngayon dahil pahina na ng pahina ang pulso niya. Wika ni Maris habang nakadampi ang kamay niya sa gilid ng leeg ni Carlo. Si Brittany naman ay tila nawala na sa focus dahil umiyak na lang ito habang nakayakap kay Carlo. Sabi naman ni Magnus, hindi natin maililigtas si Carlo kung nakatingin lang tayo sa kanya. Maris, ipwesto nyo ng maayos na higa si Carlo. Oliver, ihanda mo ang sandata mo at dumistansya ka sa amin para makita mo ang paligid kung may papalapit ba. Brittany, ubaran mo ng sapatos si Carlo at luwagan ang kasuotan. Maris, alamin mo ang problema kay Carlo at kung ano magagawa natin. Oo, sige. Sagot ng mga kasama at agad nang kumilos. Si Magnus naman ay nakatayo sa harapan at palipat-lipat ang tingin kay Carlo at sa paligid. Nasabi niya na lang sa sarili na totoo talaga ang kutob niya na may nakaabang na panganib sa itaas bago pa siya bumaba. Makalipas ang ilang segundong pag-check kay Carlo ay sabi ni Maris, mataas na antas ng nilalang ang humawak sa leeg ni Carlo. Hinigop ang lakas ng kanyang katawan. Dalawa ang kailangan natin gawin para makaligtas siya. Una ay maalis sa leeg niya ang marka ng nilalang na sumakal sa kanya. Pangalawa, mabigyan siya ng lakas. Si Brittany naman ang sumagot. Ha? Paano natin yan gagawin? Hindi naman parang dumi ng uling lang ang marka sa leeg niya na itim. Bakas ito ng mahigpit na pagkakasakal at nagkaroon ng blood clot. Kaya hindi ito mabubura basta-basta. Pangalawa, paano natin siya mabibigyan ng enerhiya? Wala naman tayong kasamang babaylan na may enerhiyang maibibigay. Sabi naman ni Maris, isa-isa lang muna tayo, Brittany. Unahin muna natin ang marka. Magnus, pakikuha ako ng maraming dahon sa mga puno na yan. Yung medyo malambot na bahagi at green na green. Okay, sige. Sagot ni Magnus at mabilis na tumakbo sa sanga ng puno na nabalik ni Brittany at nanguha na ng mga murang dahon tapos dinala kay Maris. Inilapag naman iyon ni Maris sa leeg ni Carlo tapos kumuha ng punyal at hiniwaan ang palad niya. Ipinatulo ang sarili niyang dugo sa mga dahon na nakapatong sa leeg ni Carlo. Tapos inilapat niya ang palad sa leeg ni Carlo at may inusal na orasyon. Ilang saglit pa ay naging purong itim na ang mga mata ni Maris. Mapapaatras na sana si Brittany pero hinawakan siya ni Magnus at umiling. Ibig sabihin huwag siyang gagalaw. Narinig nilang umuungo lang mahina si Carlo habang unti-unting umiitim ang mga dahon sa ibabaw ng leeg nito. Makalipas ang ilang sandali ay naging purong itim at lanta na ang mga dahon. Tapos tumingin si Maris kay Magnus habang itim pa rin ang mga mata noon. Magnus, tinulungan ko ang kaibigan mo. May utang ka sa akin at darating ang oras ng paniningil. Sino ka? Tanong pa ni Magnus. Talaga? Hindi mo ako kilala? Ako si Maris. Dahandang gawin ang lahat para magawa ang misyon. Ako ang mas malakas at mas matalinong bahagi niya. Hindi katulad ng Maris na madalas niyong kasama, na mahina na ang loob, mahina pa ang pangangatawan sa laban. Tandaan mo, Magnus, darating ang araw ng paniningil ko ng pabor. At ayokong tinatanggihan ako kapag maniningil na ako. Oo, handa akong magbayad. Basta siguraduhin mo lang na makakaligtas si Carlo. Ligtas na siya. Kayo na ang bahala sa lakas na kailangan niya. Lumika noong Maris na itim ang mata at bigla na lang natumba. Sinalo naman agad ni Magnus at dahan-dahang tinapik ang pisngi ni Maris. Ilang saglit pa ay nagising na si Maris. Anong nangyari? Tanong pa nito. Wala ka sa tamang mong malay, pero naging maitim ang mga mata mo. Anong sabi niya? Sino? Hindi ang pangalawa kong persona. Maniningil daw siya pagdating ng panahon sa pagtulong niya sa atin. Pasensya na kayo ha.
Siya lang talaga ang makakatulong sa atin sa ganitong dimensyon. Siya lang ang may kapangyarihan dito eh. Kaya kailangan ko siyang tawagin. Paliwanag pa ni Maris at napatingin kay Carlo. Mabilis niyang inalis ang mga dahon at nakita nilang lahat. Nawala na ang itim na marka noong pagkakasakal. Sabi naman ni Brittany, paano natin susolusyonan ang enerhiya ni Carlo? Ang sabi ng kambal mo na tayo na raw ang bahala. Oo, tama siya. Tayo na ang bahala. Ha? Paano? Tanong muli ni Brittany. Tumayo naman si Maris at lumapit sa kanyang bag. Sinundan naman siya ni Magnus at sinabi, Maris, talian muna natin ng tela ang kamay mo na hiniwa mo kanina. Ibinukas naman iyon ni Maris, pero nagulat si Magnus dahil wala naman iyong sugat. Ha? Paano yun nangyari? Ang laki ng ginawa mong hiwa kanina eh. Malamang si kambal ko. Bali wala sa kanya ang mga ganong sugat. Madali nila mapapagaling. Huwiga ni Maris at muli nang ipinagpatuloy ang pagkakalkal sa kanyang bag. Noong muling tumayo ay may inilabas si Maris na isang maliit na bilog na bote at hiringgilya o injection. Tapos nilagyan noon ang injection. Ano yan, Maris? Tanong pa ni Brittany. Morphina at concentrated vitamins at adrenaline. Ito ang ginagamit ng mga sundalong sugatan para makasurvive kahit matindi ang injury. Sabi naman ni Magnus, paano ka nagkaroon yan? Maliban sa US military, ay wala ka namang mabibilihan yan sa Pilipinas. Ewan ko kay Father Jacinto. Kasama ito sa mga ibinigay niya sa'yo. Nakita ko yan sa crate. Mukhang hindi mo alam kung ano ito dahil hindi mo kinuha eh. Iniwan mo lang roon. Kaya kinuha ko na at dinala dahil alam kong magagamit natin ito. Huwiga ni Maris at agad ininject iyon kay Carlo. Kapansin-pansin ang mabilis na pagbalik ng pulang kulay sa mga labi ni Carlo. Tapos sumingap iyon ng malalim pero hindi pa rin nagigising. Pinulsuhan iyon muli ni Maris sa gilid ng leeg. Ayos na siya, Brittany. Kailangan niya na lang ng kaunting pahinga. Pero ligtas na siya sa tiyak na kapahamakan. Hintayin na lang natin na magkamalay siya. Salamat, Maris. Uwi ka ni Brittany. Huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi libre ang pagkakaligtas natin kay Carlo. Utang iyon ni Magnus sa isa pang Maris. Sabi naman ni Magnus, parang nakakalito kung paano natin tatawagin niyang ikalawang pagkatao mo, no? Ganito na lang kaya, tawagin natin siyang Miss M. Para alam natin na siya ang tinutukoy ng usapan. Ikaw bahala. Sagot naman ni Maris na tila walang pakialam sa sinasabi ni Magnus habang ibinabalik ang gamot at mga injeksyon sa loob ng backpack. Lumapit naman si Oliver kina Magnus. Ano nang balak natin ngayon, Magnus? Dito muna tayo hanggang bukas. Sa tingin ko naman, magkakamalay na yan si Carlo bago pa tayo umalis bukas. Sabi naman ni Maris. Oo, tama si Magnus. Kaya pwede ka na magtayo ng tent, Oliver, doon sa bagay kinakapwestuhan ni na Carlo at Brittany. Kahit tolda style na lang muna. May puno naman na nakatakip sa atin. Ikaw naman, Magnus, pwede ka na maghanap ng panggatong. Magsaing na tayo ng maaga, pero mamaya na tayo kumain. Pag-aalas 12 pa lang naman. Mga alas 2 na tayo kumain. Pero ihanda na natin ang kanin para mabilis kumain kapag oras na. Okay, sige. Sagot ni Magnus at agad nang naghanap ng mga maliliit na kahoy na ipanggagato. Pagkabalik niya ay nakita niyang gumagawa na si Maris ng lutuan sa pamamagitan ng 3 bato na magkakatapat na saktong pagpapatungan ng kaldero sa gitna. Sabi naman ni Brittany, Maris, may maitutulong ba ako dyan? Naku, Brittany, wala. Magpahinga ka na lang din muna dyan. Magsasaing lang kami para madali tayo makakain. Pagsapit ng alas 2. Okay, sige. Sagot ni Brittany. Tapos nahiga na lang din muna sa may tabi ni Carlo. Noong matapos magtali ng tolda si Oliver, ay naglakad-lakad muna siya papaiko.
Magnus, ikaw na muna ang magbantay sa paligid. Maglalakad-lakad lang ako papunta sa unahan. Titignan ko lang kung anong meron doon na magagamit natin sa pagtawid. Okay, sige Oliver. Pero orasan mo ang lakad mo ha. Kailangan kalahating oras ang pagpunta sa unahan para kalahating oras din pababalik. Kapag hindi ka pa nakabalik sa loob ng isang oras, ay hahanapin na kita. Okay, copy that Magnus. Sagot pa ni Oliver at nagsimula ng maglakad papalayo. Maingat ang lakad ni Oliver at iniiwasang makatapak ng mga tuyong kahoy. Dapat sa mga bato lang ang tapak niya para hindi makalika ng ingay na maaaring makatawag ng atensyon sa kung anong nilalang o kalaban sa paligid. Makalipas ang 20 minutos niyang paglalakad, ay nakakita siya ng isang lumang kubo na naroon sa di kalayuan sa lawa. Umikot siya sa likuran at doon tinignan para hindi siya mapapansin kaagad kung sakaling may tao o nilalang sa loob. Pagkarating niya sa loob ay napansin niyang sobrang luma na ng mga kagamitan roon. Halos gubo na rin ang bandang kusina sa kalumaan. Noong magtungo naman siya sa may gilid ay nakita niya ang isang bangkang disagwan. Malapad iyon pero walang kati. Katulad ng mga bangka sa ibang bansa ang disenyo na malapad lang at sinasagwan. Muli siyang nagpalingon-lingon sa paligid pero walang ibang tao roon. Kaya lumapit siya sa bangka at inusisa iyon. Matino pa naman pero may bahagi na may maliit na espasyo na maaaring pagtagasan ng tubig kapag ginamit na iyon. Kaya nagpalingalinga siya sa paligid hanggang sa makakita siya ng mga puno. Lumapit siya roon at kumuha ng malagkit na dagta sa gilid. Tinalpas niya rin iyon ng isang beses para kumatas ng dagta na mas sariwa. Sa kanya pinaghalo ang malapot na dagta at iyong sariwa. Tapos saka siya bumalik sa bangka at ipinahid iyon doon sa bahaging may espasyo para matakpan. Kung sa kinabukasan pa nila iyon gagamitin ay siguradong kakapit at matutuyo na iyong ilalagay niya. Kaya may masasakyan na sila sa pagtawid patungo sa kabilang bahagi. Noong mapatingin siya sa kanyang relo, ay kalahating oras na ang nakalipas, kaya dinampot niya na ang itak para bumalik sa mga kasama. Nang makarinig siya ng mga kaluskos sa likuran, agad siyang kinabahan dahil naisip niya na baka iyon ang nilalang na puminsala kay Carlo, kaya mabilis siyang humugot ng 2 palaso. Pagkalingon niya ay 2 gabunan ang nasa unahan niya. Sa wakas! May pagkain din tayong nakita. Kaso, mukhang paghihirapan natin ito dahil palaban. Wika pa noong isa. Magkasabay na sumalakay kay Oliver ang 2 aswang. Magkasabay naman na pinakawalan ni Oliver ang 2 palaso na tumama naman sa 2 paparating na gabunan. Pero hindi napuruhan ang mga iyon. Kaya napilitan na si Oliver na ilabas ang itak at ipagtanggol ang sarili. Mabilis na kumalmot ang naunang aswang. Yumuko naman si Oliver, sabay hiwa sa tiyan noon. At nung muli siyang tumayo, ay isang tadyak naman ang ibinigay niya sa nakasunod. Sapul iyon sa dibdib, kaya tumimbuwang. Sa kanya binalikan ang nauna. Papaharap na rin uli iyon sa kanya, kaya tumalon siya sabay sipa palikod. At tinamaan iyon sa bandang balakang at natumba. Doon na iyon nilapitan ni Oliver at sinaksak sa dibdib, hanggang sa binawian iyon ng buhay. Muli niyang nilingon iyong 2 aswang na tumatakbo na papunta sa kanya. Kumuha siyang muli ng 2 palaso at pinan ang magkabilang hita. Napalugmok ang aswang dahil sa lalim ng tama, kaya lumapit na roon si Oliver at tinagpas ang liig para mas mabilis bawian ang buhay. Pinagbubunot ni Oliver ang mga palasong kanyang pinakawalan para pwede niya pang magamit uli. Akala ko ang nilalang na puminsala kay Carlo na. Mabuti na lang at hindi.
Kung nagkataon, wala talaga akong mailalaban doon. Hindi nga nakaporma si Carlo na kaya magpalit ng anyong aswang. Ako pa kaya na pangkaraniwang tao lang dito. Wika pa ni Oliver sa kanyang isipan at muli na naglakad papabalik sa kinaroroonan ng mga kasama. Pansamantala, po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 218. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.